Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang buhay ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang sa ganun ay maintindihan natin ng ganap ang Quran at ang mga sunna ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Of course, kapag pinag-aaralan mo ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dito mo lang maintindihan ng ganap ang revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat alam natin, bumagsak at bumaba ang mga revelasyon kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ayon sa nangyayari sa kanyang buhay sa panahon na siya ay nasa kalupaan sa gitnang silangan. Alhamdulillah, sa araw na ito ay dadakuhan na natin ang Isra wal Mi'raj ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na napakalaking speciality ito para sa kanya, na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, na hindi ibinigay sa lahat ng propeta at sugo tanging kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamang ipinagkaloob ang Isra wal Mi'raj. Ang Isra wal Mi'raj, ang kahulugan nito ay Isra meaning paglalakbay sa gabi. Ito ay paglalakbay sa gabi, at ang ibig sabihin ng Mi'raj ay mechanism or kasangkapan na gagamitin niya sa kanyang paglalakbay. That's why tinawag itong Isra wal Mi'raj, meaning paglalakbay sa gabing yaon. Kailangan niya ang kagamitan na masasakyan sa paglalakbay, paakyat, patungong kay taas ng kalangitan, at muli bababa at babalik sa Makkah. Alhamdulillah. So tulad ng kagamitan na gagamitin dito ng mechanism ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, example, kung siya ay magsisimula sa Masjid Haram, papuntang Al-Aqsa, ay gagamitin niya dito si Burak. Kailangan niya ng masasakyan dito para makapunta ng Masjid Al-Aqsa, dahil ang paglalakbay na ito ay gabi lamang. Kailangan mabilis ang kanyang sasakyan na ito. At sa kanyang pag-aakyat ay gagamitin naman niya ang agdanan na nagmula sa paraiso, na para bang ito titignan yung escalator sa atin. Pag umakyat ka sa escalator, tatayo ka lang at iilahin ka na lang pataas. So ganun ang mangyayari sa kanyang pag-akyat, at hindi si Burak ang kanyang gagamiting pag-akyat na akala ng iba na si Burak ay lumilipad at siya ang kanyang sasakyan papuntang kalangitan. Ito ay hindi matibay ang mga ebidensya at dalil dito, at malalaman natin yan inshallah pagdating sa Masjid Al-Aqsa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung anong gagawin niya kay Burak, kung saan niya ilalagay ito, at iiwanan niya lamang ito sa kanyang pag-akyat sa langit. So, after ang mga malalaking pagsubok sa mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam, paghihirap na dinadanas niya sa mga tao, either in physical or kanilang by way of tongue, paninira, panlilibak, pananakit ng mga kaaway, at patuloy pa rin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang misyon, ngunit patuloy pa rin ang pananakit ng mga kanyang kaaway doon sa Makkah, lalo na especially si Abu Jahal and Abu Lahab. At alam natin sa nakaraan, napaksa natin si Abu Lahab, kung paano niya ito sinisiraan sa mga tao nung siya nagbibigay ng da'wa sa mga taong nag-hajj, kung paano niya ito'y pinahihiya ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam, na kung sabihin niya, huwag niyong paniwalaan yun, pagalis ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag niyong paniwalaan yun, pamangkin ko yun, baliw yun, sira yun, nagtitindig siya ng kanya sariling reliyon, na kung saan tinutuya niya ang aming mga ninuno, na pinalilitaw niyang mali ang aming mga ninuno at ninuno ng taong yan, kami, mga tsuwin niya, kilala namin yan, huwag niyong pakinggan yan. Diba? At may mga report pa na kung ang taong yan ay mapagkakatiwalaan, eh di sana pinagkatiwalaan siya ng mga Quraysh, hindi siya sinasaktan at sinisiraan. Pero makikita mo sa Quraysh, siya ay sinasaktan by way physical and tongue. Ibig sabihin, mas kilala namin ng taong yan. Hindi siya matino, kaya ganyan ang pakikitungo namin sa kanya. So marami ang ginagawa niyang uri na kung saan pananalita na sinasaktan niya ang damdamin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. But dahil ang misyon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay ipalaganap ang Islam at maganap siya rito ng kanyang makakasama, kukup-kup, bibigay ng protection sa kanya na mananampalataya sa Islam, like the Ansar, yun ang kanyang misyon, at wala siyang pakialam kay Abu Lahab, tsaka actually, tsuhin niya ito at hindi niya ito kinakalaban ang kanyang tsuhin na ito. Okay? So, in this situation,
marami ang nangyari sa kanya ng mga pagsubok, especially nung itinaboy sila sa Makkah, nasa labas sila, kasama si Abu Talib. Almost ilang taon silang nagutom, hindi kumakain o umiinom. At isa sa dahilan na sinasabi ng pagkamatay ni Abu Talib ay ang panahong pagkagutom na ito. Dahil sa kanyang katandaan, naapektuhan ang kanyang sarili ng hina siya dahil sa gutom na naranasan nila sa labas ng Makkah. So in this situation, namatay ang kanyang tiyuin na nagbibigay ng suporta sa kanya by way of physical. So sa Makkah, na hindi siya maaring galawin, isaktan, at nakakapagbigay siya ng malaya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ng da'wa. Pero ang masakit, ito'y pagsubok lang Allah subhanahu wa ta'ala. Natural lang ito. Minsan nakakaramdam tayo ng sakit sa ating sarili. Ngunit dapat nating tanggapin ang kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, masakit man, tinanggap niya na mawala si Abu Talib dahil ito'y kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam niya na hindi niya na magagawa yung dati niyang ginagawa na makapagbigay ng da'wa ng malaya. Nung namatay na si Abu Talib, alam natin na wala lang sumusuporta sa kanya. Kung kaya naman, marami na ang gustong manakit, magtansya, yaong mga, ang tawag dito, yung magplano ng pananakit hanggang sa pagpatay kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya si Prophet sallallahu alaihi wasallam, natutunugan niya ito, naghahanap na talaga siya ng taong mananampalataya at kukup-kup sa kanya. Actually, nakarating pa siya ng Taif nung nakaraan para lamang magbakasakali na siya tanggapin ng tao doon at kup-kupin siya, protektaan siya hanggang sa kompleto niyang misyon yan. Ngunit ang kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nasunod ay sinubukan niya muli doon ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang sa pisika, hindi lang sa spiritual, maging pisikal ay nasaktan doon ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam natin na dumaing siya kay Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay umiiyak kaya sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos nito, yung pagkamatay ni Abu Talib nga, pagkamatay ng kanyang asawa na nagbibigay ng kagaanan ng kanyang damdamin o kalooban kapag siya'y sinusubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinasaktan siya ng mga tao na kanyang kaaway by way of physical and mga dila nila, si Khadijah radhiyallahu anha ang nagbibigay, nagpapalubag ng kanyang damdamin by the will of Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami pa na kung saan talagang dumaan siya ng matinding pagsubok, paghihirap ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, panahon naman para siya ay bigyan ng gantimpala dito pa lamang sa mundo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang napakadakilang gantimpala na hindi ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga propeta at sugo maliban lamang sa kanya. Ito yung kanyang isang gabing paglalakbay mula sa Makkah to Al-Aqsa at aakyat siya sa langit hanggang sa itaas ng 7 langit, hanggang sa itaas ng Sudratul Muntaha na walang nakakalampas doon. Maliban kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya nakalampas doon sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala at muli ay babalik siya sa Al-Aqsa at muli ay babalik siya sa Makkah sa loob lamang ng isang gabing ito. So napakadakila ng gantimpalang ito na isusukli naman sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na isang gantimpala pa lamang dito sa kalupaan na kung saan sa kanya lamang ito pinagkaloob kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. At actually, alam natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay kinausap ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo doon sa ikapitong kalangitan. Ikapitong kalangitan, kinausap siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi ng iba, hindi. Doon mismo sa Sidratul Muntaha, sa itaas o sa ilalim ng Sidratul Muntaha, yung tree. Sabi ng iba, sa taas. But walang masyadong ditong sabihin natin pagtatalo. Ang maalaga dito, kinausap siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taas ng kalangitan. Walang propeta at sugo ang Allah subhanahu wa ta'ala na kinausap niya sa taas ng kalangitan. Kundi kinausap niya si Ibrahim alayhisalam sa kalupaan, si Musa alayhisalam sa kalupaan, at alam natin si Ibrahim ay kalil ng Allah subhanahu wa ta'ala at alam din natin na si Musa ay kinakausap ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, si Ibrahim ay kaibigang matalik ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinuring ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang kanya naging kalil ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Ibrahim. At si Musa ay kinakausap palagi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito'y kinakausap lamang niya ang mga propeta at sugo na ito at iba pa sa kalupaan lamang. Ngunit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na kung saan kinausap niya ito directly, hindi sa kalupaan. Espesyal, ipinaakyat niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam doon sa kaitasan ng kalangitan, doon sa Sidratul Muntaha. So doon niya kinausap ang mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at maraming ipinakita ang Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Israel Mi'raj. Mas marami pa ang revelasyon sa Makkah. Can you imagine itong pag-Israel Mi'raj nito, almost 1 year na lamang or 1.5 pupunta na siya ng Madina or Hijrah. Can you imagine almost 11 to 12 years
ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, mas marami ang revelasyon na bababa sa kanya sa Isra wal Mi'raj. Allahu Akbar. At actually, meron itong surah, ang Isra na ito, Suratul Isra, chapter 17. At ang Mi'raj, makikita din natin ito sa ibang aya ng Banal na Quran. Like for example, An-Najm. An-Najm, ang mga ibang aya doon ay patungkol sa Isra wal Mi'raj ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So itong paglalakbay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Isra wal Mi'raj sa araw na ito ay papaksahin natin dito ang paghahanda pa lamang. Paano siya ihahanda sa paglalakbay na ito ni Anghel Jibril alayhi salam? Paano kailangan ang gawin dito mula sa kautusan ng Subhanahu wa Ta'ala bago gawin ang actual na pagtatravel ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Anong klaseng paghahanda ang gagawin kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Isra wal Mi'raj na ito? Itong Isra wal Mi'raj na ito, nabanggit ito sa unang aya ng Suratul Isra. Diba? Sa Suratul Isra. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 17, verse 1. Suratul Isra, chapter 17 yan. Aya number 1. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kalwalatian ay kay Allah subhanahu wa ta'ala na nagdala sa kanyang alipin, meaning si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungo sa isang gabing paglalakbay, dati sa Isra, sa Masjid Haram, mula sa Masjid Haram, patungong Masjid Al-Aqsa, sa Jerusalem, in Syria. So meaning, sa gabi lamang yun, napakalayo nito, napakalayo nitong paglalakbay na ito. So in this situation, malinaw sa aya ng Quran na may naganap na Isra wal Mi'raj kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ay nangyari lamang sa isang gabi lamang. Meaning, yung gabing yaon at babalik siya sa Makkah na kung saan madilim pa rin ang pagbabalik niya sa Makkah. Ang tanong, ito mang paglalakbay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito mula sa Makkah, sa Jerusalem, pag-akyat sa langit, Sidratul Muntaha, pababa, Aqsa, balik sa Makkah, ito ba ang kanyang pag-aakyat na ito o pag-Isra wal Mi'raj sa kalangitan ay panaginip lang ba o ito ay totoong body and soul niya itong naranasan ng mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ito ba ay panaginip lamang o ito ay actual na siya mismo, body and soul, na siya ang nag-Isra wal Mi'raj? Actually, ang Isra wal Mi'raj, dalawang beses ito nangyari. Isang panaginip, isang aktual. Yan. Meaning, pareho. Yung isa, ang nang-narrates nito, dahil kinuwento ito ng mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Aisha radiyallahu anha. Siya ang nag-narrates nito na ikinuwento ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nag-Isra wal Mi'raj sa pamamagitan ng panaginip, sapagkat nang ikwento ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Aisha radiyallahu anha, sabi ni Aisha radiyallahu anha, ang kanyang katawan, habang kinuwento niya sa akin yun, ang kanyang katawan, meaning natutulog siya doon sa kanilang tahanan. So, nanaginip lamang ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. At alam natin, ang panaginip, ito rin ay revelasyon sa mga propeta at sugo. Kung anuman ang kanilang nakita, anuman ang kanilang narinig, ito rin ay isang uri ng revelasyon, sapagkat hindi natutulog ang mga propeta at sugo, ang kanilang mga puso'y palaging gising, tanging mata lamang ang nakapikit. That's why sila rin ay tumatanggap ng mga revelasyon sa panaginip, ang mga propeta at sugo. At alam natin, bago tumanggap ng revelasyon, actual na revelasyon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Suratul Alaq 1-5, doon sa bundok ng Hira, alam natin ang unang revelasyon within 6 months ay mga panaginip lamang, at nangyayari ang mga panaginip na ito sa mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Meaning, ito'y revelasyon na ipinapakita ng Subhanahu wa Ta'ala na mangyayari bukas to, at nakikita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na nangyayari to. So meaning, bago nagsimula ang actual na aya, ang unang revelasyon na tinatanggap ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay mula sa mga panaginip within 6 months. Alhamdulillah. So sinabi dito, ayon kay Anas, yung sinasabi ni Aisha radhiyallahu anha na panaginip, bumaba ang dalawang anghel kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panaginip, at sinabi ng isa, natutulog siya. Hindi, ang kanyang matay nakapikit, ngunit siya ay gising. At dinala nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa itaas, at maraming tanda ang ipinakita kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ay sa pamamagitan lamang ng Isra wal Mi'raj, sa panaginip lamang ang pagyakit niya sa langit at lupa na ito, o paglalakbay niya mula sa kalupaan at patungo sa kalangitan, ito ay panaginip lamang. But this time, this is a body and soul. At maraming pruweba na hindi maaaring
pamalian upang hindi paniwalaan na siya ay umakyat o naglakbay mula sa Makkah, sa Aqsa at aakyat sa mga kalangitan until sa itaas ng Sidratul Muntaha na walang nakakalampas maliban sa kanya, pinahintulot siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, sasabihin ng mga tao, baka panaginip lang yan, maaaring panaginip lang yan. Di ba? Katulad ng una na Isra wal Mi'raj niya, walang problema, panaginip. Pero yung body and soul, nakakapagtatakang naman siya na siya mismo ay aakyat sa loob lamang na magdamag na yaon ng gabing yaon. Napaka-imposible nun. Ang Masjid al-Aqsa, mula Makkah, malayo na yan. Aakyat pa siya sa langit, 500 years ang biyahe. Ay, kada langit pa, 500 years ang biyahe. Pagkatapos doon pa sa Sidratul Muntaha, napaka-imposible. So, kailangan magpakita tayo ng dalil na ito nga ay body and soul. Na buhay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Isra wal Mi'raj in this time. Unang-una na dalil na magpapatunay na ito ay body and soul, na kung saan ang sugo ay nagsabi, mismo siya, sinabi niya na siya ay sumakay kay Burak. Kay Burak. At sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at nararamdaman kong nakadikit ang aking katawan. So iba yung panaginip. Kapag nagising ka, pwedeng naramdaman mong nakadikit ka, pero pag nagising ka, malalaman mong hindi ka nakadikit. Iba yung actual nararamdaman mo, nakadikit, kasi nakasakay ka eh. Nakadikit yung, halimbawa, puwitan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, o palikuran niya, nakaupo siya doon kay Burak, nararamdaman ko yun, sabi niya, nakatouch ako kay Burak. So that is the proof na body and soul ang paglalakbay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa gabing ito. Pangalawa, yung tatlong karaban, na kung saan nung siya'y uuwi na o babalik na from Masjid Aqsa to Makkah, nakita niya yung tatlong karaban. Tatlong karaban ito. Di ba? Nang siya'y makarating doon sa Makkah, nakita siya ni Abu Jahal dito. Sabi niya, Muhammad, parang may bago. Nakita niya, parang yung masaya yung mukha niya. Meron nga, sabi niya. O ano naman ang bago? Sabi niya, ako'y naglakbay, Isra wal Mi'raj. Naintindihan nila yon. Saan? Mula Makkah, sabi niya, hanggang Al-Aqsa, tapos sa langit, sa itaas, tapos bumalik ako dito. Isang gabi? Sabi niya, oo. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay di tumatawa dito si Abu Jahal at pumapalakpak. Pumapalakpak si Abu Jahal, tumatawa, panunuya ito. Sige nga, bigyan mo ako ng tanda na kung saan sabi niya na nanggaling ka doon, yung tatlong karaban na ito. Sinabi niya yung tatlong karaban, may paparating ng tatlong karaban at marahil sa araw na ito darating na sila dito, yung tatlong karaban na yan. At nakita ko talaga, kuminom pa ako ng tubig doon sa tubig nila, kumuha ko doon ng tubig doon sa inuman nila. So dumating yun. Dumating yun. So, anong sabihin, nakita kasi yun ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na daanan niya nung nakasakay siya sa kay Burak papuntang Makkah, pabalik ng Makkah from Masjid al-Aqsa. So dumating yun. So isa pang proof na hiningi nila. Sige nga, kung galing ka sa Jerusalem, i-describe mo nga sa amin yung Al-Aqsa, Masjid al-Aqsa. Yung Masjid al-Aqsa nung basurahan na lang. Giniba na yun. Wala na yun. Pinakita lang ng Allah subhanahu wa ta'ala nang siya'y mag-Isra wal Mi'raj. Binuo niya yun. Binuo ng Allah subhanahu wa ta'ala para makita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang Masjid al-Aqsa at lahat ng propeta at sugo ay pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala at nag-meet sila doon sa Masjid al-Aqsa in one row. Siya ang nag-imam doon, nagsala sila. Siya ang nag-imam doon. One row, lahat ng propeta, 1,124,000 prophets. Nandoon one row. Ganun kahaba yung al-Aqsa. Paano hindi na nga actual na al-Aqsa, yung pinakita na lang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, yung dating giniba ng mga Romano dito na Masjid al-Aqsa. So sabi ng mga tao, tumatawa sila dito, pinapalakpakan si Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sige nga, i-describe mo sa amin ng Masjid al-Aqsa. Bakit? Alam nila giba na yun eh. Sira na yun eh. Siyempre nakakapagtaka mag-travel siya napakalayo sa gabi lang yun. Paano nangyari yun? O sige, describe mo sa amin yung Masjid al-Aqsa. So in this situation, paano niya di-describe yun? Ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinakita niya yung Masjid al-Aqsa mismo sa Makkah, pinalabas niya. At inilarawan niya, tinitingnan nito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at namangha ang mga Quraysh kung paano niyang nalaman yun. Ngayong alam nilang basuraan na lang yun at giba na ang Masjid al-Aqsa. So, ito ay mga aktual na panunuya sa kanya at mga aktual na nakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also, the very, very clear proof na kung saan ang Isra wal Mi'raj na ito ay body and soul, yung sinabi nga nitong si Abu Jahal na kung saan yung sabi niya, parang may maganda Muhammad. Maliwanag ang mukha. Sabi niya, oo. Yung Masjid al-Aqsa, i-describe, yung mga karaban, yan ang clear proof. Clear na clear ang proof na ito ay body and soul. At kilala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam yung mga taong may mga karaban. At alam niya pa ang mga ginawa ng mga karaban doon. Nagiwalay pa yan. At alam niya ang mga ginawa ng iba. Ikinwento niya rin yun. At tinanong ang mga tao.
Sinabi niya, oo, totoo yung sinasabi niyan. Ganun nga. So in this situation, napatunayan natin na ang Isra wal Mi'raj na ito ay body and soul ang pag-akyat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So, gaya ng sabi ko, ang Isra wal Mi'raj, ito ay isang paglalakbay sa gabi na kung saan ay patungo sa kalangitan, from Makkah to Masjid Al-Aqsa, pumunta ng langit. Ba't kailangan ang Mi'raj or mechanism o kagamitan magagamit ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam para maglakbay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. At tandaan natin, maraming revelasyon dito na tinanggap ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kaysa sa Makkah. Dito rin nakita ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga kaluluwang pinaparusahan. Sa kanyang paglalakbay, ipinakita ng samantala kung anong klaseng parusa ang dinadanas ng mga taong kung anong kasalanan ang kinamatay nila. Like riba, yung mga nakiapid, nangalunya, nanlilibak. Dito yan ipinakita ng Allah subhanahu ang mga kaluluwa kung anong parusang dinadanas ng mga ito. Inshallah, dadakuan natin to ng aktual sa kanyang paglalakbay kapag ito ay nadadaanan niya o nakikita na niya ang mga ito. At dito rin alam natin ang Suratul Isra. Dito rin ito ibinaba ang isang Suratul Isra, chapter 17, ang buong surang ito, ang buong sura. Isang surang buo. At pagkatapos, makikita din natin ang Mi'raj in Suratul Najm. Gaya na sabi ko, in chapter 53, sa mga ayat dyan, yun yung makikita ang mga pagdating sa mga Mi'raj, okay, ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So alhamdulillah, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ihahanda siya sa paglalakbay sa gabing ito. Ba't ang tanong, kailan ito naganap? Ilang taon ng pagkapropeta ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayon sa mga ibang ulat, sinasabi nila 10 taon ng kanyang pagkapropeta doon sa Makkah. Noong 10 taon na. At alam natin yung mga nag-embrace sa Ansar. Dulkada, 10 taon din, papasok yung 11 pagkatapos ng Hajj. So in this situation, may nagsasabi na itong pagka 10 taon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, 10 taon na pagkapropeta niya sa Makkah ay mahina at malabo at hindi maaaring maasahan na siya ay naglakbay ng Isra wal Mi'raj 10 years ng kanyang pagkapropeta at sugo. Kaya sa mga ibang report, makikita nyo, bago nag-embrace ang mga Ansar, nag-Isra wal Mi'raj muna siya. Bago nag-embrace ang mga Ansar. Dahil katwiran nila, 10 years pa lang ng pagkapropeta niya. Alam naman natin, mag-11 na mag-embrace yung mga Ansar, tapos nagbalik sila, mag-12 na yon. So that's why, anila, ito ay mahina. But Allah knows best. Sa isang banda naman, sinasabi nila na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, bago siya maglakbay Madina, 1 taon na lamang. Ilang taon ba natili sa Makkah ang Prophet sallallahu alaihi wasallam? 13 years. So kung 1 taon na lamang, 12 years ng pagkapropeta ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, doon naganap ang Isra wal Mi'raj. Ang sabi naman ng iba, naganap 1.5 year bago mag-Isra wal Mi'raj, meaning 11, labing isang taon at kalahating taon ng pagkapropeta niya, sa Makkah doon nangyari ang Isra wal Mi'raj. At ang buwan, sinasabi nila ito ay Dulkada, but as for my humble opinion, malakas ang Rabiul Awwal, ang kung saan buwan na ipinanganak ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in the year of elephant. At ganun din, dito rin in-appoint na propeta ang Prophet sallallahu alaihi wasallam in the month of Rabiul Awwal. At dito rin sabi nila, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay namatay sa buwan na ito, in Rabiul Awwal. At dito rin siya naglakbay sa hijrah from Makkah to Madina, Rabiul Awwal. At sabi nila, dito rin din siya nag-Isra wal Mi'raj, Rabiul Awwal. So, mayroong proof na Rabiul Awwal na kung saan ito ay inulat ng Prophet Muhammad, inulat ni Jabir and Ibn Abbas radiyallahu anhuma, na kung saan naglakbay siya sa buwan ng Rabiul Awwal, at sinasabi ng iba 1 year or 1.5 year bago siya pumunta ng Madina ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May nagsasabi ang date 12, may nagsasabi naman ito ay
27 ng Rabiul Awwal ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. But there is no big deal in this situation. But alam natin kasi estimation lang noon itong pangyayaring ito, wala pang kalendaryo sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang Islamic calendar. At alam natin ang gumawa ng kalendaryo ng Islamic calendar panahon pa lamang ni Umar ibn Khattab radhiyallahu an, doon pa lang lilitaw ang kalendaryo ng Islamic calendar sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why ang mga ito ay mga kanilang mga calculation ayon sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa nangyari doon. Kumukuha sila ng mga popular na pangyayari Malalaman nila yun yung taon na yun. Halimbawa, yung mga Ansar, nag-embrace sila, sabi natin, ika-10 taon ng pagkapropeta niya bago mag-11. So in this situation, kung nag-embrace mo na ito, ang mga Ansar bago mag-11, so pagkatapos noon, saka siya mag-Isra wal Mi'raj, hindi ibig sabihin na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam mag-Isra wal Mi'raj ng ika-10 taon niya. Hindi. Dahil papasok ng 11, there's a possibility, 1 taon na lamang at 1 kalaate bago nag-Isra wal Mi'raj ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sinasabi nilang ito'y Friday. But there is no foundation in Friday. Wala tayong pundasyon dito. Ang pinakamalakas, for my humble opinion, Allahu a'lam, ito ay Lunes dahil sa inulat ni Jabir and Ibn Abbas radhiyallahu anhu kung kailan siya pinanganak. Katulad ng araw na yan, doon nag-Isra wal Mi'raj ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lunes. Now, sumilan natin ang paghahanda ng kanyang pag-i-Isra wal Mi'raj. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito'y ninarage niya kay Malik ibn Sasa'a radhiyallahu anha. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ikinwento niya sa kanya ang Isra wal Mi'raj na ito ay body and soul. Aniya? Dalawa. But there's no contradiction dito. Ang una sabi niya, isang gabi sabi niya, ako'y nakasandal doon sa Kaaba o sa hatim. Yung hatim yung nakaganyan. Yung nakikita yung bato nakaganyan na dating hangganan ng tinayo ni Ibrahim, alaysalam yung Kaaba. But later, binago, umiksi. So binigyan ng hatim. Yung hatim na yung boundary ng dating Kaaba na ginawa ni Ibrahim alaysalam. Doon siya nakasandal. Yung batong nakaganyan, pag nakita yung Kaaba, mayroong batong nakaasintang ganon. Yun ang hatim. So nakasandal ako doon, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dumating si Jibril alaysalam. Anghel Jibril alaysalam. Na kung saan ay nilapitan niya ako at hiniwa niya ang dibdib ko. So muli, hiniwa na naman ang dibdib ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ay nararamdaman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Gising ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ikinukwento niya ito, at pagkatapos ay inilabas ni Jibril alaihi salam, sabi niya, ang aking puso, at pagkatapos ay binuusan ito ng tubig. Ang tubig na ito, ito ay Zamzam water. But the most strong opinion, this is a water of iman. Ito ay tubig ng iman na magpapalakas ng iman kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahina bang iman niya? Malakas ang iman niya. Pero itong iman na kinutukoy natin dito, iman para makayanan niya ang paglalakbay. Dahil ang kanyang lalakbayin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pandaigdigan ito. Meaning kung hindi matatag ang iyong dibdib, ang iyong puso, ang iyong iman sa puso, hindi mo makakayanan ito, mamamatay ka or hihimatayin ka sa paglalakbay na ito. Kaya binuksan ito ni Jibril alayhisalam, at pagkatapos lininis, binuhusan ng iman para ang makikita ang paglalakbay ng Prophet alayhisalam ay makakayanan niya. Ang ito, sapagkat lalong-lalo na maraming revelasyon na tatanggapin siya rito, ay makakayanan niya itong maisaulo at matandaan by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung mahina ang iman niya, hindi niya makakayanan ng paglalakbay niya, at lalong hindi niya masasaulo ang mga ituturong revelasyon o bibigay na revelasyon kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pangalam natin, ito ang pangalawang pagkabiyak ng dibdib ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yung unang pagkabiyak niya, nung nasa kay Halima siya, yung mother of foster niya, na kung saan biniyak ang kanyang dibdib dahil tinanggal yung itim na batik daon sa kanyang puso. Biniyak ang dibdib, kinuha ang puso, nilabas yung itim doon sa puso at ibinalik ito, at pagkatapos ay ibinalik ang nahiwa sa kanyang dibdib na may tanda dito, Prophet sallallahu alaihi wasallam. According to Anas radhiyallahu anhu, nakikita ko yung tanda ng paghiwa ni Jibril dito, meaning parang may tandang, tulad ng pag nasugatan tayo, tinataihin nila, may makikita tayong ganung tanda. But ito ang operasyon ng mga operasyong ito, walang aparato to. Hindi gumagamit ng aparato ang operasyon na ito. Nakapagtataka, that is a miracle.
Hindi pwede mag-operasyon ka nang walang aparato. Mamamatay ang tao. But this operation, because this is a miracle, meron bang imposible kay Allah subhanahu wa ta'ala? Pag inutusan niya si Jibril, iwain mo ang kanyang dibdib, kunin puso, buhusan mo ng iman, that's it. Hindi siya mamamatay. Alam natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay ng kamatayan. Kapag gumawa siya ng miracle, walang problema. That's why, ang mga operasyong ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam 2 times, walang aparato ang mga operasyon na ito. Alhamdulillah. So in this situation, ay binuhusan niya ng iman at pagkatapos binalik at isinara ni Jibril alayhi salam muli ang kanyang dibdib. Sa isang report, hindi ganon. Kinuha si Prophet sallallahu alaihi wasallam ni Jibril alayhi salam sa kanyang bubungan, meaning sa kanyang bahay, lumabas sa kanyang bubungan, sa itaas, at dinala ni Jibril alayhi salam doon sa hatim, at doon niya ginawa ang prosesong ito. So there is no contradiction in this situation. There is no contradiction. Maaaring ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nasa kanyang bahay, kinuha siya ni Jibril, then isinandal niya doon at sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, isang gabi nakasandal ako sa hatim, at si Jibril ay dumating, nandoon siya, at yun nga, hiniwa, ilabas ang puso, binuhusan ng iman. Inihanda ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang paglalakbay, unang-una, binuhusan ng iman ang kanyang puso. Dahil kung hindi bubuhusan ng iman ito, ang kanyang lalakbayin ay hindi makakayanan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Can you imagine ang lalakbayin mo ay hindi pangkaraniwang mundo na pangkalupaan, ha? Aakyat ka doon sa kalangitan, makikita mo sa babayan, napakataas niyan. Ha? Tapos sasakay ka kay burak, kapag lumipad yan, tumalon yan, napakalayo tatalunin yan. Tapos pupunta ka sa Al-Aqsa, tapos aakyat ka sila, tapos pupunta ka doon sa mga, makikita mo yung mga langit-langit, makikita mo mga propeta, makikita mo yung pinaparusan, makikita mo yung mga dinadaanan, kung ano nadadaanan niya, pinakikita, mag-revelation, aakyat siya doon sa Sudratul Muntaha, tapos kakausapin ng subhanahu wa ta'ala. So napakarami, lalo na yung maglalakbay ka, aakyat ka, hindi mo makakayanan. Kaya kailangan strong ang kanyang pananalig, hindi siya himatayin o maaaring hindi niya ikamatay ang paglalakbay na ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why, ang kaunang paghahanda na ginawa ni Jibril alayhi salam sa pag-uutos ng subhanahu wa ta'ala ay buusan ng iman ang kanyang puso. Okay? And then pagkatapos noon, itong si Prophet Muhammad, si Jibril alayhi salam, ay, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinadala niya kay Jibril alayhi salam at Prophet alayhi salam ang isang parang anyong sinasabing asno na may halong kabayo. Ang iba naman sinasabi nila, ito ay mukhang kamelyo. Kasi hindi rin ma-describe ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, parang ganun sila eh. Parang nag-aalong asno or ito ay may along anyo na mukhang pinaghalong kabayo. Sabi niya, sinabi sa ibang report, ang iba naman parang mukha ding kamelyo. Ang iba naman parang kabayo lamang. So, wala namang pagkakaiba dahil magkakahawig lang naman ang mga mukha ng mga ito. In this situation, dinala ito ng Allah subhanahu, pinadala ito ng Allah subhanahu wa ta'ala si Burak. Itong pangalan niya, Burak, kay Jibril alayhi salam at kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Itong si Burak, matagal na itong nalika. But walang nakakaalam malibang kay Allah subhanahu wa ta'ala kung saan ito nakadestino. Kapag kailangan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala para gamitin ng kanyang sugo o propeta, ito ay tinatawagan niya si Burak na pumunta siya sa lugar na yon. At darating doon si Burak sa lugar na kung saan sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong si Burak, hindi siya malaki sa donkey, ngunit, malaki siya sa donkey. Malaki siya sa donkey, ngunit hindi siya lalaki sa asno. Ganun lang siya kalaki. Malaki siya sa donkey, pero hindi siya lalaki sa asno. Alam naman natin mga kabayong asno, maliliit lang yan. So meaning hindi siya lalaki doon. So hindi kalaki yan itong si Burak, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, itong si Burak ay dumating kila Jibril alayhi salam kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumating si Burak. At itong si Burak, according to one report, may pakpak. May pakpak ito. According to another report, walang pakpak. Okay? So at itong si Burak ay napakaputing hayop nito o animals. Remember, these say animals. Mayroon din siyang laman loob na katulad ng mga animals. Niya lamang, this is very special. At ginagamit lang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinagagamit niya lang sa mga propeta at sugo. At walang pwedeng gumamit dito, maliban ng propeta
at mga sugo at ayan ay alam ni Jibril alayhi salam sapagkat saksi si Jibril alayhi salam sa mga nakasakay na dito sapagkat bago sumasakay ang propeta at sugo, dumarating muna si Jibril alayhi salam sa sasakay na sugo at propeta kay Burak. Katulad nito, nandito siya kay prophet alayhi salam, saksi na naman siya nasasakay ito kay Burak itong si Jibril alayhi salam. Alhamdulillah, so meaning may flesh din ito, may laman din ito katulad ng mga animalis natin. Okay? Alhamdulillah. So in this situation, itong si Burak, remember, hindi ito lumilipad. Nakatulad ng paniniwala ng iba, ito ang ginamit sa Isra wal Mi'raj, na kung saan dahil may pakpak, linipad siya ni Burak sa taas, hanggang sa langit, hanggang sa taasan ng kalangitan. Si Burak ang kanyang sinasakyan because mayroon itong wings. But the majority and the most correct opinion, hindi lumilipad si Burak. Dahil, can you imagine, ililipad niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa taas? Kahit na binuusan na siguro ng iman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na matatanggap niya yung ganun, malakas na loob niya. Siguro kung mabilis na ganun si Burak, magne-nervous pa rin si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O siguro mas mabuti na lang, ya Allah, ba't hindi nyo na lang po ako ipadala kay Jibril? Lumilipad naman siya. Si Jibril na lang mawak sa akin, mas sick, kasi alam nakawak ako rito, mukhang delikado ako rito. O, di ba? At saka hindi magandang pagtanggap sa kalangitan kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang sumakay siya ng ganong napakadelikado. Hindi maganda. Hindi isang marangal na parangal kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ang ganyan. Kaya hindi sila naniniwalang si Burak ang sasakyan niya. Ang sasakyan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa pag-aakyat niya o sinakyan niya o ginamit niya as a mi'raj, nagpababa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa paraiso ng hagdanan hanggang Jerusalem o doon sa Masjid Al-Aqsa. At pagkatapos ay sumakay siya doon, kasama si Jibril alayhi salam, umapak sila doon, at every step, may mga anghel doon, magandang hagdan doon. Pagdating natin dito, doon natin ito bigyan ng linaw. Inakyat niya ito like escalator. Escalator, okay ka, kampante ka. Halimbawa, nakayupo kayo, nakatayo kayo sa hagdanan, kwento kay Jibril, habang inaakyat sila ng ganun ng hagdanan na yun. Yun ang marangal na pagbibigay parangal sa isang pagtanggap, sa isang napakadakilang pag-aakyat ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam. So kung may pakpak itong si Burak, anong gagawin naman ng pakpak na yan? Itong pakpak na ito ay pangsikad niya lamang. Pangsikad niya lamang para makatalon siya ng napakalayong talon. So in this situation, itong si Burak na ito, ang kanyang talon, kung gaano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakikita ko yung dulo. Ganon ang talon ni Burak. Meaning isang iglap sa napakalayo, yung dulong nakikita mo. Isang talon niya lang yung sisigad yung pakpak, isang talon niyo, nandun agad siya, segundo lang ang usapan. Kada talon, yun ang talon niya kada talon. At tayo ba, paano ba tumalon? Di ba mabilis tayong tumalon? Ganon din siya. Normal sa kanya yung talon na ganon. Kaya, meaning, hindi nakapagtatakang makarating siya sa Masjid Al-Aqsa from Makkah kahit segundo lang. Walang isang minuto. O sabihin na natin ilang minuto. Yun ang hindi alam ng mga taong nanuya sa kanya sa Makkah. Kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, na nakapagtataka mula Makkah hanggang Jerusalem, may makakarating ka sa isang gabi, tapos umakyat ka pa, babalik ka pa rito. Yun ang hindi nila alam. Yung mi'raj o mechanism o kasangkapang gamit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dito ay mga kagamitang hindi pangkaraniwang gamit ang ginamit dito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paglalakbay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gabing ito. Tatalon siya, bawat talong niya, ganun kalayo. Segunda lang talaga, nasa Masjid Al-Aqsa yan. O sabihin na nating minuto, nandoon sa Masjid Al-Aqsa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So, pagkatapos nadakwin natin niya, saan niya niiwan to? Numakyat, saan ba si Burak? So, doon natin malalaman niya, hindi niya dala si Burak. Pagdating natin sa Masjid Al-Aqsa, at pag-akyat niya, saan niya ba iniwan si Burak? At pagbaba niya, binalikan niya si Burak para sumakay uli, babalik sa Makkah. Aalamin natin yan, inshallah. Okay? Alhamdulillah. So, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, actually may sinabi to kay Ibn Mas'ud, yung Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan sinabi niya itong istoryang ito kay Abdullah bin Mas'ud rin radhiyallahu an, ang paglalakbay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang paghahanda sa kanyang Isra wal Mi'raj, itong si Burak, kinuwento niya kay Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nalaman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, naikwento niya rito kay Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, alam mo sabi niya, dito ang propeta, marami ng propeta at sugo sumayo sa kanya, hindi lang ako. Paano niya nalaman? Ito ang kwento.
Kung paano nalaman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na marami na palang propeta at sugo ang sumakay kay Burak. Kaya gaya na sabi natin, gamit ito ng mga propeta at sugo, sila lang ang pwedeng gumamit at yung lugar niya hindi natin alam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nakakaalam lamang at kapag gustong gamitin ng Allah subhanahu wa ta'ala, uutusan niyang puntaan si Jibril alayhi salam sa lugar na yaon, kasama niyang propeta sasakay o kaya sugo. Tulad ng panahong ito kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, si Jibril alayhi salam doon sa Kaaba, doon sa Hatim, kailangan pumunta doon si Burak at pagkatapos ay isakay niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. But in this situation, itong si Burak, dahil hindi niya kilala ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung sasakay na sana ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, naglikot si Burak, parang ayaw niyang pasakyan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Muntik pang masaktan ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kinuha siya ni Jibril alaihi salam sa kanyang liig. Ano sabi ni Jibril sa kanya? Makinig ka, sabi niya. Makinig ka, sabi niya. Alam mo ba, sabi niya, una sinabi niya, hindi ka ba nahihiya sa kaharap mo? Alam mo ba, sabi niya, na ang taong kaharap mo, walang pinakamarangal na tao sa buong mundo maliban sa kanya? Doon nakuha ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na walang pinakamarangal na tao sa mundong ito maliban sa kanya, nakuha ni Prophet sallallahu alaihi wasallam na mayroon ng naunang taong kilala, si Burak. So kung mayroon siyang unang taong kilala, tiyak ito'y propeta at sugo na sumakay na rin sa kanya. Doon na pagtanto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sabi niya, alam mo ba na ang taong kaharap mo ay wala ng marangal na tao sa kanya maliban, wala ng pinakamarangal na tao sa kalupaan maliban sa kanya? Meaning sa mga sinakay mo, Burak, ibig sabihin ni Jibril, walang marangal na propeta at sugo sa taong yan. Kung paano mo sila pinakatungan, meaning yung mga taong propeta at sugo na sumakay sa iyo, naging maamo ka sa kanila, abay dapat ka lalong maging maamo dyan dahil walang pinakamarangal sa mga sinakay mo, ibig sabihin. Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kay Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu, pagkaintindi niya, pagkaalam niya, may mga propetang sumakay dito, may mga sugo, kaya si Burak ay gamit ng mga propeta at sugo. Kapag kailangan ito ng mga propeta at sugo, ipinadadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay tumatalon ng abot tanaw ko, sabi niya. Kung anong dulong nakikita ko, isang talon lang, isang kisap mata, nandun kami, sabi niya. So meaning, kung tatalon siya ng tatalon, mula Makkah hanggang sa Al-Aqsa, madali lang yan. Kada talon lang ganyan, ang bilis ni Burak, nandun agad siya sa Masjid Al-Aqsa. In this situation, nakadama ng hiya itong si Burak. Nahiya siya. Kaya sabi ni Jibril, hindi ka ba nahihiya sa kanya? Nakadama siya ng hiya dito. Itong si Burak, alam mo yung ginawa? Siya na mismo ang umupo para sumakay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning nahiya siya, naging maamo siya. Kung kanina hindi niya gustong isakay, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ayaw niyang manahimik, parang ayaw pasakyan, gusto niya muntik pang masaktan ang mahal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngayon hindi. Para bang sinasabi niya, sakay ka na. Naupo na ako, dito ka na, sakay ka na. Naging maamo si Burak kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung sabihin ni Jibril sallallahu alaihi wasallam na walang taong pinakamarangal sa kalupaan maliban ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Meaning din, walang pinakamarangal na tao sa lahat ng sinakay mong propeta at sugo maliban ng taong yan. Hindi ka ba nahiya sa kanya? So ito ang paghahanda sa gabing paglalakbay ng Isra wal Mi'raj. Nilinis, biniyak muli ang dibdib, nilabas ang puso, nilinis, binukusan ng iman, tubig ng iman, ang puso ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at pagkatapos pinadala na ng Allah subhanahu wa ta'ala si Burak, kulay puti ito, na ito ay parang ang kanyang ulo ay asno may kabayo, o asno o kamelyo o kabayo. Alhamdulillah, pare-pareho lang naman ang kanilang figura. That's why ang mga report ay nagkaganon. Alhamdulillah, there's no big deal about that. And this situation, ito ay puti at hindi ito malalaki sa asno at ito naman ay malaki sa donkey, na kung saan mayroong pakpak ay according sa ibang report, ngunit ang pakpak ay hindi paglikad, kundi ito'y pansikat niya para tumalon siya ng napakalayo itong si Burak. Alhamdulillah. So in this situation, nakasakay na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, maamo na si Burak, ready na ang kanilang paglalakbay. Inshallah, dadakuhan natin sa susunod ang kanilang actual na paglalakbay sa ikalawang serya natin na ito sa kanyang Isra wal Mi'raj ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah